Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Huwebes, ikalabing-isa ng buwan ng Pebrero, taong 2021. And our constant reminder to all of you, please wear your face mask and your face shield. And remember, pag kayo lumabas ng inyong mga tahanan, kayo po ay mag-observe ng 2 meters or 6 feet distance away from whoever you will meet o makakatabi nyo kahit saang lugar para yung risk ng hawa mabawasan. At syempre, huwag nyo kakalimutan yung paghuhugas ng kamay with soap and water for 20 seconds. At yung pong pagpapalakas ng inyong mga katawan. Iba na ho yung merong malusog na katawan dahil yun o sanggalang natin para sa mga uri ng sakit na pwedeng dumapo sa atin. So palagi lang ho kayong kumain ng mga masustansyang pagkain. Kumain kayo ng mga prutas, gulay, minom ng maraming tubig, exercise tuwing umaga, matulog kayo ng tamang oras at tamang bilang. Maniwala kayo, pag nagising kayo sa umaga, okay na okay ang inyong pakiramdam. Pinag-uusapan na lang yung pakiramdam. Ang pakiramdam ho ng ating bansa. Sa ngayon, dahil nga sa pandemya, kung baga sa katawan, medyo matamlay. But, yung ating pamalaan, patuloy ho ng nagsasagawa ng mga hakbangin upang magkaroon ng pagbabago yung ating kalakaran. Buksan natin uli yung ating ekonomiya, yung ating pangkalakalan, para naman maibsan yung kagutuman ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pandemya. Ba't naman hindi magkakaroon ng malawak na kagutuman? Kung ikay walang trabaho, di wala kang pambili ng pagkain. Pag sarado ang negosyo mo, ganun din. That is precisely why the government, among others, ay ginawa ho ng paraan sa tulong ng Kongreso, nagkaroon ng Bayanihan 1, Bayanihan 2, ngayon Bayanihan 3, upang ang yung buong puwersa ng pamalaan ay tumugon sa pandemya, magkaroon ng mga programa, para matugunan natin lahat ng mga pangangailangan sa kagutuman, sa kahirapan, sa trabaho, yung mga problema ng overseas workers, yung problema natin sa yung usual na problema sa kriminalidad, lahat yan. Kumbaga, we are up against all fronts. Kaya ang gobyerno, ginagawa ho ang lahat. Kahit na nga katakot-takot na puna, pagpula, pangangantyaw, pangiinis ng mga nakapaligid, na mga galing dyan sa, kung hindi sa kaliwa, sa mga oposisyon, mga kritiko, mga pasaway, walang katapusan. Pero tayo naman, sige pa rin ang trabaho ang ating pamalaan. Kaya sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, mas maganda na ngayon yung balanse natin, di ba? Sabi natin sa inyo, para tayong naglalakad sa tightrope, yung parang sa Carnival ba? Yung parang kang nagbabalanse between economy at saka yung health ng ating mga kababayan. Kaya, sabi ni Secretary Chua, yun naman daw, pagdami ng mga nagugutom na tao,
dahil na rin sa yung mahigpit nating quarantine na pinatutupad sa iba't ibang lugar. Alam naman natin, dahil nga sa mga quarantine, hindi po lahat ng tao nakakapunta sa trabaho nila. Mga 30% hindi makapunta ron. At kalahating porsyento, 50%, hindi rin makasakay ng public transport. Bakit? Hindi sa dahil wala na mabagal dumating, kundi talagang walang transport. Kasi 50% lang pinayagan natin eh. Mga bus, mga jeep. Kaya kulang. Kaya wala akong masakyan. Although, kung titingnan mo ngayon, sa totoo lang, parang wala pa rin kasi matraffic. But, lately, ako madalas dyan sa EDSA Lately, mabilis ang EDSA. And this is because of the construction of skyways. Nadidecongest nagpupuntahan doon sa mga bagong ginawa ng gobyerno na mga daanan sa ibabaw. Kaya gumaganda ang takbo. Kailangan ho natin talaga yung public transportation para maging normal na yung takbo ng ating pagpunta sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa mga lakad natin. Kaya itong NEDA, talagang ginagawa ng paraan nila kung paano natin may aahon yung ating ekonomiya na bumagsak. At sabi ni Secretary Chua, ang economy, talagang ito really about income, jobs, and livelihood. Kaya nga tayo bumagsak kasi nawala ng income. Nawala ng income kasi nawala ng trabaho. Nawala ng income kasi walang profit, walang negosyo Bagsakan nga lahat But tandaan po ninyo, contrary and despite the critics claim na itong gobyerno natin walang ginagawa o mali ang ginagawa, talaga hong ginagawa ng paraan. Dito'y nagsusunog ng kilay sa gabi para lang pag-aralan ang mga lahat ng maaari nating gawin upang matugunan ang bawat pangangailangan ng sektor ng ating mga kababayan. Ito lang ang sa DOLE. Alam niyo ba itong Secretary Silvestre Bello III, si Bebot? Sabi niya, yung mga pribadong sektor, yung mga manggagawa ron, pag ito ay nagtrabaho sa panahon ng nadeklarang holiday, ngayong Pebrero, maraming holiday ng Pebrero, tatanggap po sila ng mas mataas na sahod. Kaya nga nag-issue sila ng Labor Advisory Number 2 Series of 2021 kung saan prescribe po nila yung tamang pasahod dun sa mga nadeklarang special non-working days. Kagaya nung darating na ika-12 ng Pebrero, February 12. Ito'y bukas na. At magdidiwang tayo ng Chinese New Year. Ito po commemoration din. Kung matatanda nyo, anibersaryo ito ng EDSA Power Revolution. Tandaan ko tuloy, may sinulat ako rito Sabi ko, the EDSA Revolution that never was. Kasi pag sinabi niyong revolution, supposed to be, ito'y instrumento para sa pagbabago. Pero nang matapos po yung EDSA Revolution, wala namang nabago. Sumama pa nga Hindi ba? Na mag-take over yung sinasabi nilang John of Arc, wala. Nabulilyaso tayo. Kaya hirap na hirap umahon. Anyway,
ito pong si Presidente Rodrigo Roa Duterte nag-issue ng Proclamation number 986 noong Hulyo, ika-30 ng Hulyo, kung saan tinakda ho yung February 12, bukas, Biyernes. At 25, kasama yung 25, bilang special non-working holidays. At pag nagtrabaho yung manggagawa doon sa 12 at 25, syempre, mas mataas ang sahod. Kasi bibigyan sila ng dagdag na 30% nung kanilang basic wage doon sa 8 oras, the first 8 hours. In other words, yung kanilang basic salary, i-multiply mo by 130% plus COLA. So, pag yung isang manggagawa ay nagtrabaho ng mas excess sa 8 oras, lampas ng 8 oras, babayaran mo siya ng additional 30% doon sa kanyang hourly rate. At yun namang trabaho na ginawa sa special holiday na bumagsak doon sa kanyang rest day. Halimbawa, bukas nga, special holiday, yun naman pala yung rest day mo. Dapat talaga wala kang trabaho. At nagtrabaho ka pa, additional. Dadagdagan ka ng 50% ng basic wage on the first 8 hours of work. At pag ito'y ginawa mo pa na sobra sa 8 oras, ibig sabihin overtime work. Lalo na may dagdag ng 30% ng kanilang hourly rate. Nakalimutan ko na. Alam nyo ba, ako po'y galing Lawag. Sinamahan natin si Senator Bongo. Kami lumipad kanina dyan sa Lawag at nilunsad niya yung pang-101 malasakit center. Hindi po ba yung malasakit center? Parang one-man shop doon. Nandun lahat yung mga ahensya ng gobyerno. At maganda ang naging tulong nito doon sa mga tao dahil kumbinyente, kailangan mo ng tulong, meron kang problema, nandun ang DOH, nandun ang DSWD, nandun ang PhilHealth, nandun ang Philippine Charity Sweepstakes. Yun ang binuksan sa Lawag kanina. At pagkatapos pa niyan, siyempre, alam niyo naman si Senator Christopher Bongo, hindi naman to lumalabas, pumupunta sa ibang bayan na walang dalang ayuda. Alam niyo, marami itong kaibigan na nagbibigay ng mga ayuda at siya naman pinamumudbun niya. So kanina, tayo po tinignan natin ang sitwasyon ng mga nagmamaneho ng kalesa. Yun. Kinausap po namin at nabigyan din ng alalay ni Senador Bongo. Tayo naman saling pusa lang doon. Tinignan natin ang sitwasyon para naman maibabahagi natin sa inyo kung ano naman nangyayari. Saka alam niyo, pag nagpupunta ako sa lugar, I make it a point na kausapin yung mga mayors, mga barangay kapitan, pati na yung mga ordinaryong tao para nalalaman natin yung kanilang concerns, yung kanilang mga reklamo, at pinapaabot natin kay Presidente. Yun ang Kaya maganda naman yung aming paglalakbay kanina. Tuloy, na-miss natin yung ating Pulilan. Merong groundbreaking sila, meron silang tinatayo doon. Pasensya na, Mayor. Nagbigay na lang tayo ng mensahe sa video. Balikan po natin kayo. Marami pa akong ikwento tungkol kay Senador Bongo dahil marami itong mga ginawang paglalakbay sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. We'll get back to you.
as I was saying, ito pong si Christopher Bongo, senador natin na dating Special Assistant to the President, and prior to that, aide ni Presidente Duterte bilang alkalde siya. Matagal na akong kasama ito. Palagay natin, mga 22 years na yata. Meron siyang outreach team na ang ginagawa ko nila. Regular ko silang umiikot. At kamakailan, nagpunta ko sila sa Albay para mabigyan ng ayuda yung mga na-displace na mga residente ng Malilipot, Albay, kung saan ang mga bahay nila, malapit dun sa lugar na binaha, binagyo, no man's land Dahil nga sa typhoons, mga storm. Oh, that reminds me. Alam niyo ba yung Malilipot? Actually, I don't think na nakarating na ako ron. But if I'm not mistaken, yung Malilipot Albay, dyan galing yung aking mamang maganda. Tapos lumipat yata sila kung saan pang lugar sa Albay, and then punta sila sa Tinambak, and then sa Naga. Kaya gusto kong bisitahin yung Malilipot na yan, one of these days. Kita ko naman yung pinanggalingan ng nanay ko. But actually, yung mother ko isang Buenaventura, from what I gather from my aunt na si Miss Carmen Guevara, yung Guevara, yun yung may-ari ng mga Radio Well, Avis, kapatid ng nanay ko, asawa ko yung may-ari. Actually daw, isang Buenaventura galing sa Pasig. Kaya pala daming Buenaventura, San Buenaventura doon. Mga nag-migrate, nagpuntang Bicol, yun. Yun pala ang mga ninuno natin. That is why yung Central Bank Governor ng San Buenaventura, kaya pala ako kamukha ito ng lolo ko. Isa palang pinanggalingang ninuno nito. Anyway, sabi yun ni Senator Bongo sa isang video message sa mga kababayan natin sa Albay, magsabi lang kayo kung ano ang pwede nating maitulong. At wag ho kayong mag-aatubiling lumapit dahil trabaho namin yan. Handa kami ni Pangulong Duterte na magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aming makakaya. O totoo po yan. Yun din ho ang palagi natin sinasabi sa programa natin. Pag anong kailangan nyo, paratingin nyo lang po sa amin, whether sa Digong 8888 hotline o dito sa programa nating Counterpoint, o kaya naman paratingin nyo sa opisina ng Office of the Chief Presidential Legal Counsel, o kaya naman sa lahat ng departamento, paabot nyo sa mga secretaries. Maniwala kayo, meron kagad kayong matatanggap na kasagutan sa mga inihain yung kung hindi man problema, pakiusap, pabilisin yung mga kung ano-ano mga transaksyon nyo sa gobyerno, o yung mga inirereklamo yung mga arogante na mga opisyalis, o kaya naman mga katiwalian, lahat o yan, tutugunan natin. At yung pong binabanggit nating outreach team ni Senator Bongo, nag-conduct po sila ng isang activity dyan sa Barangay San Roque Hall noong nakaraang linggo, noong February 7, kung saan sila po ay namahagi ng mga pagkain, food packs, vitamina, mask, and face shields to a total of 76 beneficiaries while strictly observing health and safety protocols. So, nabanggit natin itong mga vitamina, yung Unilab, o Rick Alba. Pag-sabi mo nga kay Miss Joy, padala kayo ng mga vitamina yan sa grupo ni Senador Bongo para madagdagan yung mga pinamamahagi. And additionally, yung pong mga beneficiaries, alam niyo ba, meron pang dala na mga sapatos. Mga bago ito, ha. At yung iba naman, bisikleta pa, o bisikleta. Para meron silang magagamit papunta sa trabaho.
Meron pa ngang mga dalang tablets mga computer, mga pads. Sa mga bata naman, ang mga gamit nila sa klase nila. Di ba? Mga blended learning approach natin. At karagdagan pang suporta, ang ginawa ni Senador Bongo, inalok niya ng assistance. Yun namang mga mahal sa buhay ng mga beneficiary na nangangailangan ng madaliang atensyon pang medikal o medical care. O kaya naman kung may cancer, kailangan ng chemotherapy o kaya naman operasyon, surgery. At sinabi niya dun sa mga residente na eto na ngang malasakit center ang pwede niyong lapitan. At dyan sa Bicol, ang pinakamalapit dyan ay yung Bicol Regional Training and Teaching Hospital dyan sa Legazpi City. O kaya wag niyo, pag meron kayong narinig na nangangailangan, bulungan nyo. Sabi mo, punta ka doon sa Malasakit Center, sigurado, aalalayan ka doon. Alam niyo po ba, Senator Bongo kasi, siya yung chair, nangunguna, dyan sa Senate Committee on Health. At siya'y nanawagan sa ating mga kababayan na kung maaari, pagpatuloy ang pakikipagkoopera sa mga otoridad sa pamamagitan ng kagaya ng palagi nating sinasabi sa inyo sa simula at sa huling parte ng programa natin na sumunod po tayo sa mga health and safety protocols para iwasan natin, mahinto natin yung patuloy na pag-spread o pag-akyat ng bilang ng mga COVID cases natin. At sabi niya, we are assuring you na yung ating pamahalaan bibigyan ng prioridad yung pamamahagi at ginagarantiya natin yung libreng access, free access ng bakuna para sa mga mahihirap, pati na yung mga may sakit, mga vulnerable sectors ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa Albayan, ha? Alam niyo ba, nagpunta pa siya sa probinsya ng Rizal. At ito naman, ang ginawa niya naman doon, nagbigay rin siya ng mga alalay. Yung mga naapektuhan ng mga natural disasters. Kaya pinunta niya yung Rodriguez sa Rizal noong Lunes. At nagbigay siya ng mga ayuda sa mga residente na hanggang ngayon hindi pa halos nakaka-recover sa mga bagyo at mga bahang dumaan sa kanila. Sabi po ni Senador Bongo, mahal namin kayo, Pangulong Duterte. Pumupunta talaga ako tuwing may nasusunugan, bagyo, baha o anumang krisis para magbigay ng tulong at mag-iwan ng konting ngiti sa inyo sa panahon ng pagdadalamati. Yan naman ang kagandahan dito kay Senador Bongo. Alam po ninyo, nung ito na palang tumatakbo, minimenos ito ng mga kritiko Aid lang daw, bakit daw magiging senador? Ayan, ngayon lumalabas. Siya ang pinakamasipag na senador. In terms of bills, marami. Marami siyang mga sinusulong na panukalang batas. Hindi lang yan. Nasa legislative na siya, kasama pa siya namin sa executive. Pag mayroong cabinet meeting, nandun din siya. Minomonitor niya rin para kung ano man ang mga mehora, panukalang batas na pwede niya isulong, alam niya na kagad. First-hand information siya. Pag mayroong mga IATF, yung tuwing Lunes, nandun din siya. Para pag may kailangan si Presidente, kung anong balita sa Senado, anong pa pwedeng mailayasan niya, malalaman kagad, nakakarating. In addition, ito punta siya dito, punta ron, ayuda rito, ayuda doon, saklolo rito, saklolo ron. O kaya tuloy sabi ng mga iba,
Ano ba yung Senador Bongo? Araw-araw nakita namin sa dyaryo. Nasa balita. Tatakbo bang presidente yan? Tatakbo bang vice president? Sabi ko, kayo naman. Hindi siya kagaya nung isang, alam nyo na kung sino. Ito, talagang yun ang kanyang nature, matulungin yan. And I can vouch for that kasi nakilala ko ito. Di ba sabi ko sa inyo tagal nating kaibigan si Mayor Duterte nung mayor pa ng Davao. Siya ang kasama namin noon. Talaga nakikita natin how he responds to the needs of the people in Davao City. Kahit na nga hindi Davao City, basta pumunta kay Mayor Duterte, bong! Ayusin mo yan, bong! Bahala ka dyan, bong! Ayun. Kaya sanay na sanay ito sa pagtulong. Kaya nung pagkagaling niya doon sa Rizal, the following day, tinulungan niya naman yung 1,000 biktima. Alam niyo ba kung anong pinagbibigay niya? Nagbigay na naman siya ng mga sapatos, bisikleta, pati na yung mga tablets na sinabi ko sa inyo kanina. At palaging hindi niya pa nakakalimutan, punta ko kayo sa Malasakit Center. Ideya niya yun Sabi ni Senador Bongo, basta Pilipino ka, indigent ka, qualified ka. Siya yung maliban sa ideya niya yun, nung naging senador siya, talagang in-institutionalize niya. Naglunsad siya ng isang panukalang batas. Kaya naging batas ang Malasakit Center. Ngayon, mayroon nung 4 na ospital na may Malasakit Center sa probinsya. Yun nung sa Antipolo City Hospital System Annex 4, meron doon. Doon po sa bagong Cainta Municipal Hospital, meron din doon. Doon sa Casimiro Inares Senior Memorial Hospital. At doon sa Margarito Duwavit Memorial Hospital, meron din. At sabi po ni Senador Bongo, ito, nangihikayat siya na kung po pwede, magbalikan na kayo sa mga probinsya ninyo. At mag-apply na kayo sa balik probinsya. Yun ubang ng mga nandito sa Maynila na wala naman nangyayari sa inyo rito. Tuloy, nagiging palaboy kayo sa daan. O kaya, nagiging pabigat kayo sa mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo. Balik na kayo sa probinsya at dun sa isa pang programang Bagong Pag-asa program. Ito, nagbibigay ng mga ayuda at tulong doon sa qualified beneficiaries para simula sila ng bagong pamumuhay nila. Merong bagong pag-asa sa kanilang kinabukasan matapos itong pandemya. At alam nyo, hindi lang yan pati itong pinasukan ni Senador Bongo dahil gaya ng binanggit natin kahapon, itong mga traders ng karne at manok, abay hindi nagbebenta. Kasi nga nagbigay ng sining si Presidente Duterte, nalulugi daw sila. Masyado raw mababa yung binigay na siling. Pero sabi ni Secretary Dar, hindi rin totoo yun. Kasi nga, sabi niya, tinutulungan na nga natin. Wala na nga yung mga traders Pinapamasaya na nga natin para makarating sa Maynila, sa mga iba pang lugar na kailangan. We are flooding yung mga lugar nito ng mga chicken and pork. Kaya sabi ni Senador Bongo, pwede ba? Yung mga ngalakal ng karne at manok, isipin nyo naman yung kapakanan ng mga Filipino consumers. Huwag naman kayong magpatuloy dyan sa inyong pork holiday. Ano bang pork holiday? Ibig sabihin, hindi sila magbibenta ngayon kasi lulugi daw sila. Sabi ni Senador Bongo, huwag naman po sana kayo mag-pork holiday dahil nahihirapan po ang mga kababayan natin. Kapag tumaas ang presyo ng pork at chicken, yung mga ordinaryong Pilipino, isang kahig, isang tuka. Kaya mismong siya ang personal na namahagi ng mga ayuda doon sa libong-libong mga biktima ng baha at bagyo dyan sa Rodriguez Rizal.
Kaya sabi niya doon sa mga traders, sa mga port, kumari lang, isang alang-alang muna ninyo yung mga kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan natin. In-encourage niya nga ho na sumunod kayo doon sa price ceiling. Ito namang pamalaan natin, Secretary William Dar, minomonitor naman yan at tinitingnan niya, kinakalibrate kumbaga, yung mga patakaran para mabalanse yung interest ng mga sektor nitong apektado. At sabi ni Senador Bongo, yung mga ahensyang concern, pati na yung pribadong sektor, magtulungan kayo para mapangalagaan nyo, mabigyan nyo ng proteksyon, yung publiko. Dahil sa kagutuman, lumalawak ang kagutuman natin. Intindihin po natin, sabi niya, na maraming nawawalan din ng kabuhayan at lahat ng yan ay may mga pamilyang pinapakain. Kaya sabi ni Senador Bongo, kailangan hanapin natin ng mataas o mahaba na solusyon para sa food security. I-monitor natin continuously yung food prices at palakasin natin yung produksyon ng mga supply natin ng gulay, lahat ng mga pangunahing kinakain natin sa araw-araw para mag-stabilize ang presyo. Kaya magtulungan po lahat ng sektor, sabi niya. Kumbaga, bayanihan tayo para maibsan natin yung paghihirap naman sa mahihirap. Ito talaga ang may problema. So, sa ngayon, sabi niya, talagang dapat lahat ay magsakripisyo. Magtulungan po tayo sa mga consumers, mga producers, mga suppliers, mga hog raisers. Balansin po natin ang lahat para sa kaibubuti ng bawat Pilipino, sabi ni Senador Bongo. At idadagdag natin, ito naman panawagan ng programa natin, at magmahalan tayo. Yun ang solusyon doon. Kasi kung nagmamahalan tayo, di ba palagi nyo narinig sa akin, ang sakit ng kalingkingan, yun ang kasabihan, ay dama ng buong katawan. Kasi tayong lahat ay bahagi ng isang kabuuan. We are affected by the movements of all parts of this one whole. Yan ang katotohanan. Ito namang, ano ba itong sinasabi? Teka muna, pahinga muna tayo. Balikan po natin kayo sa huling yugto ng ating programa. We'll get back to you. Samantala, ito namang mga makabayan black, yung mga identified sa kaliwa, nagaya sila ng resolution, humingi sila ng investigasyon, inquiry, bakit daw nagtataasan ang presyo ng food commodities, pati rin yung pagplanong pag-import o pag-angkat, pati daw yung neglect ng agricultural sector sa Pilipinas. Kailangan daw ayusin yung mga patakaran ng pamahalaan, ng programa, para masustain ang ekonomiya. Ito naman, kayo naman, parang, yun nga ang ginagawa Talagang kayo, ang hilig yung mga, you just want to be politically relevant. Yung mga dati nang ginagawa, inuulit nyo lang. Isa pa to, si Senador Kiko, complaining din. Kailangan daw yung Department of Agriculture i-confiscate at ibalik yung mga hoard na mga food sa market. Alam mo, Senador Kiko, hindi mo na kailangan sabihin yan. Talagang ginagawa yan. Itong nandyan sa grupo ni Secretary Dar, masigasig yan. Yung mga nagmo-monitor, yung mga nanguhuli ng mga
mga walang hiyang mga negosyante. Lahat yan. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kung gusto mo lang mapunta sa balita. Pero sabi niya, kailangan ang gobyerno ay makipag-dialogue sa mga retailers, hog raisers, para matugunan ang problema sa hog supply. Yun na nga ang ginagawa Para ka rin si BP Lenny. Sabi ni BP Lenny, konsultahin mo naman yung stakeholders. Palibasa kasi hindi mo alam ang ginagawa ni Secretary Dar Yan ang hirap sa inyo Ang hihilig nyo kasi, dami nga ginagawa itong si Secretary William Dar. Katunayan nga, nananawagan sa publiko na tumulong din sa pagbababa ng presyo ng bilihin upang mapanatili mo yung presyo. Alam nyo, yung transport, yung mga hog raisers galing sa Mindanao, tinutulungan ng Department of Agriculture doon. Di ba sabi niya, sagot namin yung transportation para pagdating sa Maynila, yung presyo ng mga produkto, hindi namamahal kasi idadagdag mo yung presyo ng presyo ng mga produkto mo, isasama mo yung transportation cost. Pero kung itong grupo ni Secretary Dar dyan sa Department of Agriculture, sinasalo, o di less ang cost. O pag less ang cost, di mas mura, di po ba? Tinutulungan, maliban pa nga ho dyan, itong Department of Agriculture, nagbibigay pa nga ng pautang ito, zero interest pa. Dyan sa mga residente dyan sa mga market vendors natin, marami ho yan Kaya ginagawa ko talaga ng gobyerno natin yung nararapat. Alam niyo ba yung pautang na yun? Zero interest yun Babayaran niyo within 5 years pa yun. Ang katotohanan, sabi ni Secretary Dar, yung mga biyahero yung tinatawag ng mga traders, sila talaga nagmamanipulate ng presyo. Kaya nga, pinapairal yung Executive Order 124 at yung lumika ng isang bagong sub-task group sa Economic Intelligence para idemanda itong mga unscrupulous traders, yung mga manufacturers na nagtataas ng presyo. At sabi ni Secretary Dar, kahit niya, kayong mga vendors, mag-avail kayo kasi dun sa mga loan programs na binuksan namin sa Department of Agriculture. Meron sabi ni Secretary Dar, na merong 27 billion pesos na ito'y kinuha sa funding facilities ng Land Bank of the Philippines at ng Department of Budget and Management, 12 billion doon na inalok para pautang sa mga hog raisers. You take advantage of that. Kaya yung ginawa po ni Presidente price ceiling, makakatulong po yun. Pero hindi po totoo na ito naman kasi mga nagbebenta ng manok sa karne. Sinasabi nila, hindi, malulugi kami dyan. Nako. Sa tingin ko, yung lugi nyo, yung lumiit ng kita nyo. Kung ang kita nyo 1,000 sa isang araw, sa isang kilo. Kung kayo'y kumikita ng 500 pesos, siguro naging na lang, 200. Kulang lang 300. Yun ang ibig nyo sabihin, hindi kayo nalulugi. Kung limit man ang kita nyo, hindi, temporary lang naman lahat yun. Kaya makisama naman kayo. Meron nga bagong department order na inisyo itong si Secretary Guevara ng DOJ. Kaugnay po rito sa mga manipulators na ito. Dinirekta niya yung NBI na nasa ilalim ng departamento niya na kayo ay mag-imbestiga
at mag-case build up kayo ng mga paglabag sa batas ng Price Act, pati na yung sa ilalim ng Revised Penal Code. May mga price manipulation. Gawin yung trabaho nyo. Kailangan i-zero nyo yung mga monopolyo, yung mga nagkokombinasyon in restraint of trade. Lalong-lalo na yung mga pag-ooperate ng mga ilang grupo na minamanipulate talaga yung supply and price. At mag-hain kayo ng demanda, sabi ni Secretary Giban. Yun. Alam nyo, hayaan nyo. Babalik ko tayo dyan sa normal na yan. Pag dumating na yung mga supply, alam nyo kasi supply, law of supply and demand. Pag konti ang supply at maraming may gusto, o siyempre mahal, kasi konti nga yung supply. Pag maraming supply, di siyempre, mas mababa ang presyo. Kahapon, kwento natin sa inyo yung during the oral arguments, palitan, merong mga iba pang nabasa tayo na magandang ibahagi sa inyo. Hindi naman tayo Chief Justice Peralta, hindi ito sa judicia. Kami, kumbaga, pinabahagi lang namin yung mga napag-usapan sa inyo. Lumabas naman doon sa media. Meron po kasing, isa sa mga abogado ron, itong si Molo, estudyante ho ito ni Justice Leonen. At siya ang nagkikipag-diskusyon kay Justice Leonen. Sabi kasi ni Justice Molo, yung anti-terrorism law, nagbibigay yun ng chilling effect. Ibig sabihin ng chilling effect. Natatakot yung mga tao na mga kritiko, yung mga mahilig mag-dissent, magprotesta. Kaya sabi niya, dapat talaga i-invalidate yung anti-terrorism law. Sabi ni Justice Leonen, bakit? Sabi niya, yan bang kliyente mo si dating Justice Antonio Carpio? Kasi petitioner si Justice Carpio. Bakit nga pala Justice Tony Carpio? Ba't sana ikaw na lang nag-argue? Bakit ka pa kumuha ng abogado? Magaling ka naman. Sa bagay, baka hindi ka nasanay ng litigation dahil tagal-tagal mo na dyan sa bilang isang justice. Sabi ni Justice Leonen, ang tanong ko sa iyo, doon sa kanyang dating estudyanteng si Molo, yan bang kliyente mo, si Justice Antonio Carpio? Yan ba coward in fear? Ang ibig sabihin mo, yan ba natakot at nahinto yung kanyang mga pahayag, mga advocacies niya? Kahit na nga yung sinasabi nyo na masyadong malawak, overly broad ang provisions ng batas, kaya napapatahimik nito sa takot yung mga tao. Katunayan, sabi ni Justice Leonen, hindi ba nung pinasa itong Anti-Terrorism Act, nagkaroon nga ng rallying malaki dyan sa UP. Kahit na nga merong restriction dahil dito sa pandemya. Di ba? Maraming bawal. Supposed to be, bawal nga yung mga ganyang malalaki ang grupo. Pero, tinuloy pa rin nila. Sabi ngayon ni Justice Leonen, palaging merong discomfort pag ikaw ay nagpo-protesta. Natural lang yan. Pero, hindi naman chilled, yung bang nanginginig ka sa lamig. Itong kanyang dating estudyante, sumasalungat. Sabi niya, yun yung chilling effect within the concept of constitutional law. Okay, ano? Para siya nagle-lecture.
does not refer to an absolutely chilled population. Hindi naman ibig sabihin, sabi niya, sa konsepto ng batas pang konstitusyon, hindi naman ito tinutukoy na talagang yung buong populasyon ay natakot. Ito'y tumutukoy lamang dun sa pansamantala, pause, na paghinto ng isang nagsasalita o nagsusulat habang iniisip niya kung anong sasabihin niya. Kung baga, merong hesitation. Napipigil, medyo naiisip niya, teka muna, ano ba sasabihin ko? Baka ito pumasok sa anti-terrorism law. Baka yung sasabihin niya susunod, kriminal o hindi. At tapos tatawagin siyang terorista. Sabi niya, si Justice Carpio hindi natatakot. Pero sabi niya, siguro mas maganda kung walang hesitation. There is no hesitation, there is no pause. Sabi naman ni Justice Leonel. Sabi niya, akala ko ba hindi siya natatakot? Tapos sasabihin mo, chilled. Mukha yatang walang logic. O nga naman. Kasi pag sinabi mo chilled, may chilled effect, takot ka. Eh sabi mo, hindi naman takot, kaya lang may hesitation. Ay, hindi ka takot. Ay, no. Sabi niya, alam niyo, sabi ni Justice Lonenki, doon sa kanyang tatay estudyante, alam mo yung issue yan, very subjective yan. Kaya paliwanag mo na lang dyan sa written memorandum mo. Sabi naman nung isang abogado, ito naman si Chel, nako, ito naman si Chel joke, no? Malayo ka sa tatay mo dong. Napanood na natin to one time si Jose W. Chocno. Magaling talaga. Tsaka madrama. Madrama sa hukuman yung nasirang Chocno eh. Pag siya nagko-cross-examine, tumitingin pa siya sa audience. Kumbaga, kita nyo, ang galing ako. Galing, may style yun eh. Anyway, sabi ko ni Abogado Chel Jokno, yung daw problema niya sa terrorism law, walang binabanggit na may predicate crime. And that sets it apart from the laws of other countries and international organization. Kasi daw sa ilalim ng Section 4 ng batas na yan, yung isang tao na mag-commit ng terorismo when engaging in acts, pag ito'y nagsasagawa ng mga gawain na ang intensyon ay ilagay sa panganib ang isang tao o kaya naman sirain ang ari-arian, whether ito'y public or private, at saka yung pang ibang mga gawain niya na ang layunin ay magtakot sa publiko o gobyerno o international organization o kaya naman lumikha ng isang kalakaran o magpaabot ng isang mensahe ng pagtatakot o kaya naman maselang i-destabilize, guluhin, sirain ang mga fundamental na mga political, economic, or social structures of society at lumikha ng public emergency or seriously undermine public safety. Advocacy, protest, dissent, and similar exercise of civil and political rights are not considered terrorism as long as they are not intended to endanger person or create a serious risk to public safety. Yan ang sinasabi ng batas. So, hindi ko maunawain kung ano naman itong sinasabi ni Abogado Jokno. Sinasabi niya, dahil dito sa definition ng terorismo, dapat ito gawin nating unconstitutional, pawalang bisa natin to. Sinagot naman siya ni Justice Ramon Paul Hernando. Sabi niya, yun daw pong provision kung saan pinapayagan yung pagditini ng isang pinaghihinalaang terorista hanggang sa 24 na araw. Yun daw, pagkilala
Sa katotohanan, yung terorismo, ibang uring krimen ito. Kung saan ang pulis talagang dapat malaliman ang pag-iimbestiga. Hindi ito ordinaryong krimen. Yan ang sinasabi niya naman. Pero alam nyo, sa totoo lang, gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, itong mga abogado ng petitioner, ito kasi mga petitioners, ito yung mga the usual suspects. Ito yung mga tao na talagang ayaw kay Presidente Duterte. Hindi talaga nila matanggap na merong presidenteng ganito, simpleng tao lang, nagmumura pa. Hindi nila matanggap na ito ang nanalo overwhelmingly noong 2016. At hindi nila matanggap na kahit na gaganong-ganon lang si Presidente, malalim. Kayang-kaya, pinapaikot lang nga sila Malalim mo mag-isip to. Unang-una, palabasaw ito, palabasa. Nag-aaral. Simple lang, pero malalim. Hindi kagaya nila, itong mga kritiko, para yung kanta ni Anthony Castello, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Pero si Presidente, pag malayo ang tingin niya, nako, ang tinatanaw niyan, malalim. Kaya di ba sabi niya minsan, Diyos ko, pag ako nagigising sa alanganing oras ng gabi, tumitingin ako sa ulap. Pinag-iisipan ko na ano kayang magandang gawin natin dito sa malaking problema na naman. Ang daming problema nitong bahay na ito. Kaya ako minsan umiiwas ako rito kay Presidente Duterte. Kasi, hindi ba, 10 taon ko itong kinumbinsi, niligawan, buinisit, ininis na tumakbong presidente. Sabi ko sa kanya nung tinanggap mong kandidato ka bilang presidente at nung ikaw naman ay nanalo at tinanggap mo yung pagka-presidente mo, by such acceptance, sabi ko kay Presidente, you impose the burden to yourself. Binigay mo yung responsibilidad sa iyong balikat to steer the country's destiny na ilunsad mo at trabahuin mo yung kinabukasan ng bansa. Abay, kasagot ko sa akin matunog, malutong at mahabang halakhak. Sabi niyo sa akin, hindi ko in-impose yung sarili ko yung burden na yan. Ikaw nag-impose niyan. Ang ibig niya akong sabihin, kaganda-ganda ng buhay ko, tahimik Pinasukan mo ng mga pangulo, presidente, constitutional dictatorship, revolutionary government, ayan. Sabi ko, whatever, alam niyo, Mr. President, wala, nandiyan na yan Whether you like it or not, you're there, and so you have to continue. Yan naman nakagustuhan ko sa kanya. Kahit na anong frustration niya, wala, hindi sumusuko talagang palaban din Talagang tuloy-tuloy pa rin. Di ba sabi niya, my last remaining days of the presidency, I will focus on finishing what I have promised, what I have committed to all of you. Yung kriminalidad, yung korupsyon, yung sa droga, lahat yan, tatapusin natin yan. Kaya nga hindi ba sabi ko, kanina in-interview ako ni John Ibanez. Wala na pala siya sa ABS-CBN. Hindi kanina, kahapon. Nasa Facebook na raw siya. Sabi niya, ano raw ba mensahe ko? Kasi dami namin pinag-usapan Tawa nga ng tawa sa mga sagot ko Sabi ko, alam niyo, mensahe ko lang Yun din ang mensahe ko sa inyo. At ito, palagi ang mensahe ko sa lahat
ng mga talumpati ko kung saan-saan. Sabi ko, in one moment of silence, sa inyong isang bahagi ng inyong araw na kayo'y tahimik na nagdarasal. Kung maaari lang kako, tayo ho'y manalangin sa dakilang Diyos. Na kung maaari lang, maliban sa magpapasalamat tayo sa pagbibigay ng isang presidenteng may malasakit, mayroong political will, nagpapatupad ng batas kahit na laban sa kanyang sarili, at hindi sumusuko sa anumang unos na itinapon sa kanya ng tadhana, at kahit na pinadapa na, ito'y umaahon, tumatayo, at lumalaban pa rin. Sabi ko, maliban pa sa pasasalamat natin na binigyan tayo ng isang presidente, Rodrigo Roa Duterte, tayo po'y manalangin na kung maaari lang, ipadala ng dakilang lumikha yung mga anghel niya. Let us storm heavens with our prayers and let's ask God to send His angels to this man and spread their wings to shield this president from any kind of illness. Anumang sakit. Para yung mga pakpak ng anghel nakasukob sa kanya. Para maging pananggalang niya sa anumang uri ng sakit. Na hindi siya magkasakit. To shield him from any attempt at assassination. Para siya'y may layo sa anumang pagtatangka na putulin ang kanyang buhay. O kahit na whatever that impedes his finishing his term, o anuman ang maaaring maging sagabal sa pagtapos. Na sana, may pagpatuloy niya ang kanyang sinimulan hanggang matapos ang kanyang termino bilang presidente. Sapagkat sabi ko po, kung yan ay maganap, maniwala kayo, sabi ko po. If that is done, after finishing his term, he will be written in our history as the greatest president that this country ever had. Pag yan po'y nakatapos, maniwala kayo, isusulat ng ating mga historians, mga manliliksik at nagsusulat ng kasaysayan na itong presidente ito, kahit na anong sabihin ng mga kritiko, siya pa rin ang lalabas na pinakadakilang pangulo na naupo bilang presidente ng ating bansa. Inabot na naman po tayo ng oras. Pansamantala po tayo magpapaalam. Ano ba ngayon? Today is Thursday, di ba? So, Biyernes ho tayo bukas. 2 to 3 pa rin ho tayo bukas. Sabado at Linggo lang tayo 1 to 2. So, pansamantala po, ito po si Salvador Panelo, pansamantala again, na nagpapaalam sa inyo. Hanggang bukas na muli. At nagpapaalala na keep on wearing your face mask, your face shield, observe the 2 meter or 6 feet distance. Always wash your hands thoroughly and frequently with soap and water. And palakasin po nito. Maging malusog po ang ating mga katawan. Huwag po tayong magpapabaya sa ating mga katawan. Matulog tayo ng maaga, mag-ehersisyo, magbilad sa araw, vitamin D, uminom ng maraming tubig, kumain ng gulay, at ng seafoods. O yung karne, gawin nyo na lang pang-rekado every now and then. Let us tread the path of roses, and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.